Bago po magtapos ang 2024 na taon, kayo po ay aming pinasasalamatan. Unang-una sa lahat, nakasama namin kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ang isa sa pinakamabuting maranasan natin taon-taon. At sa ating pagpapasimula ng isang darating na bagong taon, nawa ay pasimula natin ito sa pag-aaral at pagsulyap sa mga katotohanan na ating pinag-aaralan bilang mga kaanib ng nalabing iglesia. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, salamat po na sa aming pagtatapos ng aming pag-aaral na ito sa Ebanghelyo ni Juan, ay kayo'y makakasama rin naming wakasan ng taong ito na walang mga pagsusubali at mga pagkukulang, bagkos nagampanan namin ang aming mga responsibilidad sa aming sarili, tahanan at sa lipunan. Salamat po ng inyong salita ay naging buhay para sa amin na nagkasama dito sa sulyap sa katotohanan. Pagpalain po ninyo kami, bigyan ng mga pag-asa na maaari naming panghawakan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay po na maganda na tayo ay makarinig ng isa pang tanging bilang bago po tayo tuluyang wakasan ang ating pag-aaral sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan. Yes, Lord.
Ang bilang na ating napakinggan ay isang patotoo na ang matatag na pamilya, pundisyon, ay Biblia. Ulitin ko po na sana ay naging kabahagi na ng inyong pag-aaral na bago po tayo pumalaot sa pag-aaral ng lingguhang leksyon sa ating paaralang pansabado, ay ating basahin, tunghayan, at ating paghambingin ang mga talata. At ang focus ngayong linggo ay ang Juan Kapitulo 21, buong kapitulo, ang Juan 11, 9 at 10, ang Juan 8, 42 hanggang 44, ang Juan 4, 46 hanggang 54, ang 2 Timoteo 3:16, at ang Juan 15, talatang 1 hanggang 11. Ang mga talatang ito'y mahalaga na ating pagbulay-bulayan kung kinakailangang ating underlinean ang mga mahalagang pangungusap sa banal na kasulatan na mayroong pangako, may pagsansala at may mga pagsaway para sa ating ikabubuti. Ang ating susing talata ngayong linggo ay ang Kapitulo 5 ng Juan. Ang talata ay 39. 5:39. Pansinin po ninyo ang sinasabi ng talata. 5:39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kung titingnan ninyo na para bagang ang talatang ito'y inuutusan tayong saliksikin. Hindi po. Ito po ay isang pagsansala, pagsaway ng ating Panginoong Hesus sa mga Hudyo at sa mga nag-aaral ng banal na kasulatan na lumang tipan ng mga kapanahunang yaon. Alam nila ang bawat sulat ni Moses sa kautusan sa mga propeta, subalit hindi nila nasumpungan kung nasaan si Kristo sa mga talatang kanilang pinag-aaralan. Napakasaklap na alam natin ang background, historical man yan, theological man yan, yung mga accurate na mga facts na naroon, kabisado natin. Subalit kung hindi natin nakilala ang ating Panginoong Hesus, hindi natin siya lubusang naunawaan ang kanyang kabutihan at panukala sa atin, ang kasulatan ay walang kabuluhan para sa inyo at sa akin. Ang Juan, kagaya ng Ebanghelyo ni Marcos, ay nagwawakas sa isang pagtitipon ng mga tagasunod ni Jesus doon sa Galilea. Ang huling leksyon na isinulat ni Juan tungkol dito ay ang Jesus, ang salita ng Diyos, na siyang sentro ng kanyang Ebanghelyo. 3.5 taon ang kanyang mga alagad ay hindi nila napaghandaan ang kanyang pagkapako at muling pagkabuhay. Bagamat marami siyang pagsasabi sa kanyang pagtuturo na kinakailangan nilang maunawaan ito. Unfortunately, they didn't take him at his word. Hindi sila inunawa sa kanyang mga salita. Tayo ngayon ay nasa ganun ding mga panganib. Na nakikinig tayo sa mga sermon, nagbabasa ng Biblia, subalit namimiss natin ang mga idinidiin nitong mga tagpo na dapat mangyari, lalong-lalo na as we approach the soon return of our Savior and Lord. Sa puntong ito, sa huling linggo ng ating pag-aaral, ay ating pong masdan na ang Ebanghelyo ay may mga ilang punto na dapat wakasan ito, na tutulong sa atin hindi lamang ng kaalaman sa ating kaisipan, kundi yung makilala siya ng lubusan sapagkat siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan, at ang mga nakasulat sa banal na kasulatan ang magpapakilala ng lubusan kung sino ang ating Panginoong Jesus. Ang tagpo doon sa Galilea, Kapitulo 21 ng Juan, pansinin po natin, Kapitulo 21, ang talata ay 1 hanggang 19. Ayan. Ang mga tagpong ito'y nagpapakita sa atin ng biyaya ng Diyos at yung kanyang pagiging mapagpakumbaba bilang nagkatawang taong Diyos. Sa 1:20 ay nagwakas ito
sa layunin ng aklat na ito. Pansinin po ninyo ang sinasabi ng huling talata ng Kapitulo 20. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Napakagandang talata na anong tinuturo sa atin? Yung layunin ng aklat na ito, na tayo ang paniwalaan ang nasusulat, sumampalataya tayo doon sa itinuturo ng nasusulat na kanyang pinatutunayan na ang Kristo ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya nito'y meron tayong buhay na walang hanggan. Sa Kapitulo 21, nagsimula ito sa mga alagad nang sila'y magbalik doon sa Galilea. Si Pedro'y nagmumungkahi na sila'y ng gabing yaon ay nasa tabi ng lawa. It looks as though old times, kagaya nung una na magpasimula ng ministeryo si Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, nagbalik sila sa kanilang pagiging mamamalakaya at sila'y walang nahuli ng magdamag. Nang kinaumagahan, ang isang parabagang estrangherong nilalang ay nagpakita doon sa dalampasigan at kanyang binilin sila na kanilang ihagis sa kabilang bahagi ng kanilang bangka ang kanilang mga lambat, at nakakuha sila ng napakaraming mga isda. Sa tala ni Lucas Kapitulo 5:1 hanggang 11. Si Juan ay biglang nakilala si Jesus at sinabi kay Pedro, at siya'y tumalon sa tubig at siya'y lumangoy upang katagpuin ang Panginoon doon sa pangpang. Sinabi ni Jesus kay Pedro ang tatlong katanungan. Bago pa mamatay ang Kristo doon sa Kalbaryo, ipinipilit ni Pedro na hindi niya ipagkakalulo, mananatili siyang tapat hanggang sa wakas sa John 13:37. Subalit, hinulaan ni Jesus na 3 beses niyang ipagkakanilo ang kanyang Panginoon. At doon sa Galilea, pinaalala ang kanyang pagkakamali sapagkat siya'y nagtiwala sa kanyang sarili. Si Pedro does not make himself the reference point. Rather, Lord, you know everything. You know that I love you. Napakaganda ng pangungusap ni Pedro. Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay. Alam niya ang nangyari ng gabing yaon na siya'y ipagkanulo at i-deny ang kanyang Panginoon doon. Subalit sabi niya, mahal kita, Panginoon. Jesus used the verb agapao, which means to love. In questioning Peter, and that Peter always responded with pileo, magkaibang word na pag-ibig. Pileo, brotherly love. Agape, divine love. Anong implication nito? Na ang pinakamataas na klase ng pag-ibig ang inaasahan ni Jesus sa atin, sa ating paglilingkod at sa ating pakikidil sa ating kapwa. Actually, Peter's response is focused on humility, sa kababaang loob. Opo, nagkamali si Pedro. Kagaya natin, ilang beses tayong nagkakamali. It's more likely na ang kanyang pagpapakumbaba ay nagdala, ang kanyang kamalian ay nagdala sa kanya ng pagpapakumbaba, at makilala niya na lubusan na ang tagapagligtas ay mapagmahal, mapagpatawad at nagbibigay ng pagkakataon. Binalik si Pedro sa kanyang role bilang leader ng iglesia, at doon sa aklat ng mga gawa ay siyang nagpatotoo, nangaral at namatay alang-alang sa kanyang Panginoon, si Pedro. Magiging mahirap para sa ating ipaliwanag kung paano nagkaroon ng pagbabago at ang sa kanyang buhay at nagtapat hanggang sa wakas. Paano tayo titingin kay Jesus? Fix our eyes. Kapitulo 21, 20 hanggang 21. Pagtalikod ni Pedro, nakita niya ang alagad na minamahal ni Jesus na sumusunod. Siya rin isang nakahilig na malapit kay Jesus sa hapunan at nagsabi, Panginoon, sino ang magkakanulo sa iyo? Nang makita siya ni Pedro, ay sinabi niya kay Jesus, Panginoon, at paano naman ang taong ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. Narito, si
si Juan ay sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Subalit, si Pedro ay mayroon pa ring natural na pagiging tao na naghahambing, naroon pa rin yung kanyang pagkukumpare at nagtatanong kung ano magiging role ng kanyang mga kasamaan. Kagaya sa atin, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Ang tanong natin ay, si Jesus ay ibinalik niya si Pedro sa kanyang ministeryo at ang sabi niya, sumunod ka sa akin. 2 beses dito sinabi niya, sumunod ka sa akin, nang tanungin niya kung anong panukala tungkol kay Juan. Siya ba'y mamamatay na pag-uusigin kagaya ni Pedro na ipapakong nakabaliktad? In restoring Peter's ministry, he predicted Jesus' manner of death. It seemed Peter was curious about the death as well. Dito sa Juan 21:35 hanggang 33 hanggang 35, paano tinugon ito? Pansinin po natin, 23 hanggang 25. Kaya't kumalat ang sabi-sabi ng mga kapatid ng alagad na iyon ay hindi na mamamatay. Subalit hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi na siya mamamatay, kundi kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating, ay ano nga sa iyo? Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito, na ang nasumulat ay mga ito, nalalaman namin na ang kanyang patotoo ay tunay. Subalit marami pang rin ang ibang mga bagay na ginawa ni Jesus, na kung susulating ito sa kanya ay palagay ko'y hindi sa sanlibutan mismo ay hindi magkakasya ang mga aklat na ikasusulat nito. Mga kaibigan at mga kapatid, narito magwawakas ang huling talata na nagsasabing, oo, marami pang mga ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pero ang mga nasulat, na preserve, na ibinigay sa Ebanghelyo, kinakailangan nating maunawaan sapagkat ito'y mahalaga. Magtuturo kung sino siya at magpapakilala ng kanyang kalooban sa araw-araw nating ginagalawan. People misunderstood Jesus sa pagsasabi, it is my will that He remains until now. May panukala ang Diyos sa bawat isa sa atin kung manatili tayong buhay hanggang sa kanyang pagdating o tayo'y kanyang pagpapahingahin. Pigalit ang mahalaga doon, kilala natin yung tatawag sa atin mula sa mga libingan upang tayo'y makasama muli ng ating mga minamahal na nagtapat hanggang sa wakas. Opo, God aims na tayo'y makilala at sumunod sa Kanya. The Master Guide, regardless of help, counsel, and guidance that other might give us. Ang liwanag at ang kadiliman. Ito'y isang paksa na kabahagi ng tema ng aklat ng Juan. Sa Juan 1:4 hanggang 10, Juan 3:19 hanggang 21, Juan 5:35, Juan 8:12, Juan 9:5 at Juan 11:9 at 10 at Juan 12:35. Ang mga talatang ito ay nagkakaroon ng kontras, yung hindi pagkakatugma. Subalit ito'y pundasyon ng pagkaunawa na ang mga naisulat na mga salita at pamumuhay at istorya na natala sa Biblia ay kabahagi ng ating katotohanan dapat nating pansin. Ang sanlibutan ay madilim. The world is dark. Ayaw niyang tanggapin ang liwanag sapagkat ang liwanag at ang daan ay nagtuturo sa tunay na Diyos. Ang personal na Diyos na lumalang, nagpahayag at nagtumubos. Never can humanity in itself attain to a knowledge of the divine. It is as high as heaven. What can we do? Kung wala ang scripture, di natin siya makikilala. Without the scripture, God revealed them unto us through His Spirit. Ang mga naisulat, dito'y pahayag na dapat nating tanggapin, sampalatayanan at sundin. Si Jesus lamang ang nag-declare sa Ama. The Greek word exegiomai means to interpret, to explain, to exposit. John present Jesus as the heavenly messenger na nagpakilala sa kanyang Ama at ang kanyang kalooban. Mga kapatid, ngayong
bago tayo magwakas sa aklat ng Juan. Pagkatapos nating mga basahin ang mga tala nito, nagkaroon ba kayo ng mas maliwanag na pagkakilala sa ating Diyos kung sino siya? Ano ang kanyang likas? At ano ang kanyang kaugnayan sa atin? Sa kanyang pagtubos sa ating mga buhay. Those who do not stand in the truth speaks from their own resources. Ang sabi rito, yung hindi tumatayo sa katotohanan, nagsasalita ng kanilang sariling mga gawi. Ang makita ang katotohanan at ipahayag ito mula sa banal na kasulatan, ang mataas nating karapatan upang ipakilala yaong nagligtas sa atin. Ang ating Kristo ay text-based. Gusto ko po yun. Mula sa kasulatan, makikilala natin siya na siyang pundasyon ng ating pananampalataya. Ang teolohiya na sinasabing above and from below. Ayan. Nung ako'y nag-aaral doon sa seminary, nung ako'y nagdo-doctorate, ay meron akong paper na isinulat tungkol dito. Yung theology from above at saka yung theology from below. Ano po ba ito? Sa tala ng Juan 4, pansinin po natin, bumalik po tayo. Sa Juan 4:46 hanggang 54. 46 hanggang 54. Pagkatapos na pumunta siya muli sa Kana ng Galilee, na do'y kanyang ginawang alak ang tubig, at sa Capernaum na naroon ang isang pinuno sa pamahalaan ng anak na lalaki ay may sakit. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea mula sa Judea, pumunta siya roon at nakiusap sa kanya na siya ay pumunta pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya ay malapit ng mamatay. Kanyang sinabi sa kanya ni Jesus, malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalaghan ay hindi kayo mananampalataya. Sinabi ng pinuno sa kanya, Ginoo, pumunta ka na bago mamatay ang aking anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka na, ang anak mo ay mabubuhay. Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinabi sa kanya ni Jesus, at siya'y humayo sa kanyang lakad. Habang siya'y pumupunta, sinalubong siya ng kanyang mga alipin, nagsasabi sa kanya, anak ay ligtas na. Kaya't itinanong niya sa kanila, anong oras ng kanyang mga alipin na nagsasabi, anong oras na siya'y nagsimulang gumaling? At sinabi niya sa kanila, kahapon ng ika-1 ng hapon, nawalan siya ng lagnat. Kaya't nalalaman ng ama na sa oras na iyo'y sinabi sa kanya ni Jesus, ang anak mo'y nabubuhay. Kaya't siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Ito ang ikalawang tanda na ginawa ni Jesus pagkatapos na siya ay pumunta sa Galilea mula sa Judea. Ano yung tinatawag nating theology from above mula rito sa ating nabasang mga talata? Ang taong si Jesus, ang liwanag ng sanlibutan, ay gumawa sa kaisipan ng mga tao. Itong theology from above in contrast with the theology response by faith in God at His first word. So ano yung theology from above? Yung maniwala tayo na yung salita niya ay sapat na para sa atin. When the Bible is accepted by faith, when it becomes our own interpreter, the worldview of Scripture rather than the philosophical age is the guide to understand and interpret Scripture. Human views must be subjected and subservient to the Word of God and not the other way around. So ulitin ko, yung teolohiya na manampalataya tayo sapagkat ang pananampalataya ay kaloob na galing sa Diyos. Tugon natin ito pagka tayo'y nakakilala at nakaunawa ng kanyang salita. He was rejected, and yet ang authority ng Ama ay ibinigay sa kanya upang magbigay ng buhay para sa atin. Ang mapakinggan ng salita ng Diyos is more important than passive learning of information. It means also to do the will of God. Ang makinig ng salita at maunawaan ito ay yung pagkakilala sa kalooban ng Diyos. Ito'y isang active na pagtugon kung tayo'y makarinig ng if anyone wills to do His will, sabi sa Juan 7:17, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God or whether I speak
on my own authority. Marinig natin, gawin natin ang mga salita na nakalahad at nakasulat sa banal na kasulatan. Ang Ama'y nagmamahal sa atin at ang pagmamahal na iyo'y nagdadala ng tunay na pag-ibig at pagkaunawa. Ngayon ay dumako tayo sa isang paksa na manatili tayo kay Jesus. Abide in Jesus. Dito sa Juan 12, talatang 32. Pansinin po natin ang tala, Juan 12, 32. Narito po ang pangungusap. At ako, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalapitin ko sa aking sarili. Ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus? Mayroon siyang autoridad na palapitin tayo at ganyakin na manatili sa Kanya. Sapagkat kagaya ng mga alagad na lumapit kay Jesus, pagkatapos na siya'y mabinyagan, nakitahan sila sa Kanya. Sapagkat nasa Kanya ang buhay, ang daan, at ang katotohanan. Kagaya ng ating nasulyapan at nakita sa nakalipas na pag-aaral ng Ebanghelyo ni Juan, nakita natin ang paglapit ni Nicodemos. Nakita natin ang paglapit ng mga opisyal na may karamdaman ng kanyang anak sa Panginoon. Nakita natin yung lalaking pilay doon sa Pool of Bethesda. Ang 5,000 taong pinakain ni Jesus, si Maria at si Marta, si Pilato, lahat sila napalapit kay Jesus. Subalit magkakaiba ang kanilang katugunan. Ito yung teolohiya ng galing sa taas. It attracts us to come closer to Jesus, particularly in the study of His Word. Now, pansinin naman natin yung teolohiya o pag-aaral from below. Nagsisimula ito sa argumento na examine the existence and the nature of God. Ang tao ay mayroon tayong mga pagkukulang, prejudice, at kung minsan meron tayong mga preconceived idea tungkol sa Diyos. The theology from below is guaranteed to lead people astray. Ilalayo tayo nito sa Panginoon sapagkat kung minsan nauunahan tayo ng maling mga haka mula sa pagbasa ng salita, mula sa pagkaunawa sa likas ni Kristo, at kung ano-ano pa, nagbe-base tayo sa pangunawa ng ating payak na kaisipan. Sa 1:15, 1 hanggang 11, alam natin ang talang ito, ay yung sikreto ng spiritual growth at yun ay ang manatili na kasama ng ating Panginoong Hesus. Basahin po natin ang tala sa 1:15, 1 hanggang 11. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubungay, inaalis niya. Siyang bawat sanga na nagbubungay, nililinis niya upang lalong magbunga. Kaya't malilinis na sa pamamagitan ng salita ng aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako sa inyo. Gaya ng sanga na hindi nagbubunga, buwat sa kanya'y sarili, malibang makakabit sa puno, ay yun din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, at ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Talatang 5, ang huling talatang ating binasa. Naroon ang sikreto ng spiritual growth ng isang mananampalatayang tumanggap kay Kristo at kung paano siya magkakaroon ng spiritual na kalusugan. Pansinin natin ang ilang mga katanungan tungkol dito. In practical terms, how should one go about the search for truth? Paano tayo magtuloy na magsasaliksik ng katotohanan? Unang-una, magkaroon tayo ng mga bahagi o magkaroon tayo ng scripture. Very basic yun. Baka wala tayong Biblia na sa atin, basic. At kung meron tayong iba't ibang klaseng version ng Biblia para lalo natin ito, may Tagalog, may English, may lingwahe tayo, may vernacular. Practical po ito na may mga copies tayo ng banal na kasulatan na pag tayo nagsaliksik, tutunghayan natin ang mga
pag-aaral dito na mas malalim. Ikalawa na nais kong isuggest ay hindi lang magkaroon kayo ng iba't ibang mga version ng mga salita. Practical po na i-compare natin ang scripture to scripture. Ayan. Kagaya ng ating pinag-aaralan ngayon. Huwag lang tayong manatili na dahil sinabi na ganito, ito na. Tingnan natin kung paano ito ginamit ng ibang mga manunulat ng banal na kasulatan. At ang ikatlo, hingin natin ang patnubay ng banal na espiritu at magkaroon tayo ng pananabik na pag-aralan ang katotohanan. Ang huling question for application, ay kalawang huling question is, why is it usually difficult to lay aside self as the arbiter of truth? Can we even fully do it? Or will our humanity to some degree still impact how we view the scriptures? Maganda pong katanungan ito dahil bilang mga tao, meron tayong sariling pangunawa. Meron tayong sariling preconceived na mga kaalaman na tungkol sa banal na kasulatan. Kaya nga pag lumapit tayo sa banal na kasulatan, nagiging hadlang ito yung ating kaalaman na dati na. Kaya let's be open sa pagpatnubay ng banal na espiritu kung saan tayo dalahin nito upang ma-recognize natin na may kababaang loob na hindi dapat tayo maging prejudice pag may narinig tayo o merong nagpapaliwanag, dapat meron tayong pagsisiyasat na espiritu kagaya ng mga taga-Berea. Ang huling tanong ngayong bago tayo magwakas ay sa kasaysayan ng Western Christianity ay puno ng mga halimbawa ng mga prejudice at kamalian sa pagtuturo ng salita ng Diyos. What are some of those examples? And what lessons can we learn from them today about just how dangerous it is when human perspective become the dominant filter to interpret the Bible? Okay? Unang-una sa lahat, reason should be lower than the scripture. Hindi po reason above scripture. Yan. Hindi dahil katalinuhan, hindi tayo nag-aral, doktor tayo o ano pa mga ating nagdalubhasa na mas mataas ang ating pangunawa sa banal na kasulatan. Always take the Holy Scripture as above. Ikalawa, hindi lang reason kundi culture. Marami po ang mga tao na yung kultura ang nagdidikta ng kanilang susundin sa kanilang mga buhay. Yung mga tradisyon nasa kanilang mga kapaligiran. Ang nag-uudyok kung ano ang tama sa kanilang mga pag-aasawa, pagsasama sa lipunan at kung ano-ano pa. Tandaan natin, mga kapatid, reason and culture and tradition are not the foundation of our faith. It is the scripture and scripture alone. Makakarinig tayong muli ng isa pang tanging bilang bago po tayo tuloy ang magwakas sa quarter na ito ng ating pag-aaral.
Salamat po sa ating napakinggang awit. Nawa ay ito'y maglagay ng pagwawakas ng taon at ng ating pag-aaral sa Ebanghelyo ni Juan at ang pananabik na magsimulang muli sa pagpasok ng taon ng isa na namang panibagong pag-aaral bilang isang iglesia at bilang mga sambahayan. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, salamat po na sa nakalipas na 13 linggo nakasama namin kayo at naunawaan namin ang mga tema ng aklat ng Juan na nais ninyong aming maunawaan. Nakilala namin na ikaw ay galing sa Diyos, na ikaw ang salita ng Diyos, na ikaw ay divine at makapangyarihan. Iyong inangkin na ikaw at ikaw nga ang siya lamang pundasyon ng aming pananampalataya. Ingatan po ninyo na huwag kaming magkaroon ng ibang pananampalataya na nakadepende sa reason, sa tradition at sa culture, kundi bagkus ang iyong salita ang magiging batayan ng aming pagtanggap ng mga katotohanan. Salamat po na kami inyong pinatawad at salamat sa pagkakataon ito na mali naming muling pagbalikan ang aming mga napag-aralan sa mga darating na mga araw kung hindi ka pa muling magbalik. Salamat po na iahanda nyo kami at ang aming mga sambahayan sa pagsalubong sa inyo sa darating na mga araw kung kayo'y magbalik na sa alapaap ng langit. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naging napakabuti ng Diyos sa atin, kalusugan at karunungay kanyang ipinagkaloob. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagharap ng isa na namang bagong taon na may pag-asa sapagkat ang matatag na pamilya, pundasyon ay Biblia.